Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, itong battle na re-reviewin natin ngayon is kaka-upload lang ngayong araw. Today, or I mean tonight, September 22, Monday ngayon. So hindi ko alam kung kailan nyo mga papanood to, sa tingin ko Wednesday o Thursday. So basta kung napanood nyo to, itong review ko na to, kaka-upload lang ng battle na to, Poison 13 vs Batang Rebelde. Bakit inuna ko siya compare sa mga battles dun sa Gobat 15? Simple lang guys, nabitin ako sa performance ni Poison nung event na to. So gusto ko na siyang ulitin. At medyo nakalimutan ko na nga rin kung anong klaseng battle nangyari. Pero alam ko, sa pagkakaalam ko, pumalag si BR dito pero nabitin lang sa bandang uli. Yun lang. Umpisa na natin kaagad guys. Na-amaze ako sa standing ni Poison. 25-8. Grabe no. 33 battles overall dito sa flip top. Plus yung mga battles niya pa sa labas. Sa Motus, sa Pulo, sa PSP, sa Blackout, 'di ba? Tanginang 'yan. Grabe. Pigang-piga na yung utak na ito ni Poison. Pero still nakakapagbigay pa rin sa atin ng isang solidong mga battle, 'di ba? Kaya gusto kong bigyan ng props si Poison sa sa dedikasyon niya sa battle rap. Okay, proceed tayo. Poison 13 vs BR game. Ang banat, Versikulo 13, Batang Rebelde. Game. Yeah. Kalaban ko si Marco Lacson, alias Poison 13, Grigor, Moco Jin, Poison Ivy, Markong Bungo, Madara, Berting Labra, Taong Grasa, at kung sino-sino pang person. Complete package kasi may bars, jokes, wordplay, delivery, multi-anxiety and depression. Pero balita ko, masaya ka na daw. So eto na yung best na version. Pues ngayon malalaman yung di uubra ang Poison sa may Venom game. Kasi ang Poison ay nakukuha lang kapag ito'y dumampi sa iyong balat. Sa sandaling iyong makain o sa oras na iyong malanghap. Habang ang Venom ay naipapasa sa pamamagitan ng kagat. Kaya nung matira mayaman, siya'y nalaglag kaagad. Kasi nung pangil sa pangil yung laban, tong Poison walang talab. Okay. Kaya nga nung sinabi ni Balakid na ang makain mo ako ay tagumpay ko na rin, tama. Yun ay hindi naman sablay. Yun ay depensang mekanismo na kanyang tinataglay. Kung titingnan, mukhang I'm the innocent one. Pero ako'y venomous, kaya di ka papantay. Ikaw ay nakakamatay lang kapag may kumagat, habang ako'y may kagat na nakamamatay. Anong gagawin nito dito? Magpapaawa, tapos mag-wordplay? Para ma-impress yung crowd? Tatarantaduhin ko lang rounds mo dito na parang ikaw si Badang at ako si Apex at Looney sa Break It Down. Kasi pag ito nag-rap, kung ano-anong gestures ginagawa, kulang na lang yung kalaban sayawan. Di ako break dancer pero kaya kitang turuang mag-headspin na hindi kasama yung katawan at magpapaulan ng sandamakmak na anime reference para makapuntos ng marami. Sobrang wak lang yan, habang isang suntok lang ang kailangan ko para tapusin ka. One punch man! At alam nyo bang, sobrang religious nitong si Idol. Sobrang relihiyoso, paborito niyang anime, Black Bible. Alam nyo ha? Hindi ko alam yan. Kaya pala tirador ng single mom. Tirador ka ng single mom,
Pwes may mga bagay tayong dapat i-determine. Kasi yung mga binebembang mong single mom, yung edad hindi na magiging fertile. Ikaw ay lalaking para sa lahat. Pinapatos pati tindera ng balot na si Aling Merlin, habang ako, never been touched, never been kissed. Kaya nga batang re-virgin. Oo, batang re-virgin. At wala akong pake kung magmula ngayon, yan na ang maging pangalan ko. Kasi mananatili akong birhen hanggang sa mahanap ko yung babaeng papakasalan ko. Ayaw nyo talaga sa mga loyal no? Pero sa totoo lang, nakakalungkot din maging virgin. Feeling ko di ako attractive. I feel hopeless and stupid. Kaya pinili kong mag-suicide. Tinesting kong magbigti at sa di inaasahang pagkakataon, biglang naputol yung lubid. Kaya tinry kong magpakalunod sa pinakamalalim na balon at sa aking pagtalon, umangat lahat ng tubig. Anong akala mo, ikaw lang? Matagal na rin akong suicidal pero yung pagkakataon di sa akin sumasang-ayon. Kaya huwag kayong magtaka kung lamunin ko ng buutong lason. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Ikaw na may pinakamaraming panalo, malungkot ka pa? Bakit? Naranasan mo na bang malaglag sa first round ng isa buhay sa kabila ng 3 try? Matalo kay Manda, Tipsy D at Creeply. Pero lahat yon tinanggap ko ng nakasmile kasi yung pagiging talunan, kaya kong dali na may swag at style. Kaya kung ikaw yung GOAT, ako naman yung gloat. Greatest loser of all time. Yeah! Yeah! Okay, maganda naman yung performance ni BR dito eh. Kulang lang siguro sa mas effective na punto, mas effective na punchline, mas effective na references para kay Poison 13. Yun lang naman sa tingin kong yun lang yung sa tingin kong kulang doon. Kasi yung mga ginamit ni BR dito, okay naman eh. Kulang lang sa bigat. 'Di ba? Effective naman, hindi mo pwedeng i-disregard na or sabihin na hindi effective yung ginawa ni BR. Effective yun. Kulang lang sa bigat ng punto. Sa madaling salita, siguro dagdagan lang ni BR ng konting isa, dalawa or 3 mga salita yun para mas maging effective yung pinaka punchline, or sabihin natin sa setup, mas na setup niya ng maayos. Baka ang dating ng pinaka punchline is mabigat. So yun lang, dun lang nagkukulang si BR. 'Di ba? Tingnan niyo naman yung reference niya about dun sa Poison tsaka Venom. Maganda yun eh. Maganda yun. May punto dun eh. Pero yung bigat ng punto, yun yung kakapain mo eh. Nasaan? Nasaan yung bigat? Nasaan yung impact? Nasaan yung pinaka punchline? Hahanapin mo eh, kasi yun yung pinakakulang doon. Pero kung titignan mo siya as a whole, maganda yung performance, maganda yung delivery, maganda yung punto, maganda yung pagkakatahi-tahi, maganda yung references, maganda yung angulo, maganda lahat eh. Bigat lang yung weight ng punchline. Yun lang yung wala. Okay? So, tignan natin, pakinggan natin si Poison 13, mali nyo, ma-compare ko dito. So, game. Yeah. Di ka na virgin. Pero kung bakit siya naging rebelde, ito ang kwento bago siya maging ganap na enemy. Tutol si Ermat sa kalipin mong bantay sa bakery. Kayo ay pinaghiwalay at nawalan na ng pag-asa, kaya ikaw ay nag-alsa at kinalaban mo ang masa. Dahil sa labis na sakit ay nag-amok katang ina. Minsan na lamang magmahal pagdadamot pa ba nila? Oo, meron kang inibig at may totga ka diba? At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. Dati ang lagi mong dalangin, gabayan niyo po sila. Bigla na lamang daw nag-inaso kahit napusi ka. Nagrebelde sa angkan parang Itachi Uchiha nung tinutulang umibig sa nagngangalang musika. Di kita pe-personalin. Di kita pe-personalin. Huwag maggamba, walang ganon. Ba't ko dadama yung asawa mo kung di ka nagkaroon? Sayang lang ang ganda nun, pero iba aking rason. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Silya Electrica ang hatol, tas yung venue crowded. Si Kilua at Kakashi kailangan counted.
Si Kiluwa at Kakashi kailangan counted. Kuryentehin hanggat hindi siya nagkukulay brown-red. Pag rebelde daw ang bata, kailangan grounded. Sino man tunay na rebelde? Siya bang tinutulan lang mag-rap para mag-aral ng husto? O kami na naglagalag at nagpaakit sa tukso? Siya bang pinagbawalan lang pero nandun pa rin Diyos ko? O kami na kusang lumayas magawa lang ang gusto? Maagang napariwarat sa bisyo nalulung agad, habang pumapasok ang may baon at merong gulong na bag. Spoiled brat na nagnasang magkaroon ng better days, habang planchado yung polot may pantasay yung pencil case. Tapos kami, laging may rayot, patalim ang laruan. Iba yung lunchbox mong dala sa naranasang baonan. Pinalaki siya ng maayos. Paano naging rebelde yan? Baon niya 500 pesos, sa akin 29 lang. Yun na. Mga bata na ang tawag squatting at delinkwente, lumaking ugaling kalye sa halip maging disente. Suwailat ni minsan di sa magulang dumepende. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang tunay na rebelde? Alam niyo yung turning point. Okay, so first, hindi, overall na lang guys. Kung hindi lumitaw yung linya ni Poison 13 na baon nito 500 lang, ang baon ko 20, ako baon ko 29, 'di ba? Kung hindi lumitaw yon, ibibigay kong tabla yon. Tabla talaga yun. Kasi para sa akin, ang bagal din ni Poison 13 makuha yung momentum. Nagkaroon pa siya ng stutter. So, di ba? Umuulit siya. Nakailang beses na ulit si Poison 13 sa pinaka sa lines niya para makapa niya yung next na linya. Nakita niyo naman di ba? Although non-tournament naman, pwede natin palagpasin yun, pero regardless hindi pa rin talaga totally na nakuha ni Poison 13 yung pinaka momentum niya sa maikling panahon, which is sa mga past battles ni Poison 13 mabilis niya makuha yung momentum yung sariling momentum niya, 'di ba? Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung hindi dumating yung linya na yon, yung 500, 29, baon ko 29 lang. Kung hindi dumating yon, ibibigay ko ibibigay kong tabla yon. Pero sa tingin ko, yun yung naging turning point, yun yung naging basis ko para ibigay kay Poison 13. Kasi para sa akin, ayun yung pinaka malakas na linya niya sa buong round Props dun sa mga ginamit niyang verses, props dun sa mga ginamit niyang angles at references, but yung line na yon, yung 29 lang na linya talaga, puta, yun yung ibang klase. Kaya para sa akin, that's was his turning point sa performance na to sa unang ikot, kaya bibigay ko yun sa kanya. Dikit lang, bigyan ko to ng 8-7 na score. Babaan ko muna kasi medyo medyo mabagal pa yung pagkuha nila, para nagkakapaan pa sila, diba? 8-7 Poison 13. Ang tunay na rebelde, ako si Poison K. Ilan to? Napanood ko yung cover mo sa Rapstar ni Flo G. Galing. Congrats, ang tindi mo. Pa-request naman baka pwede susunod mong i-cover. Yan namang bibig mo. Kasi kung may Flo G ng litek, sino ka? Flo G na depressed? At imbes, humanap ng lunas, ikaw'y hinarap ko sa kung ano ka, ngayong pumalag ako sa hamon. Nakakamatay din tong aking tinta, kaya dinisenyo ko na ngayong kabaong. May tulog ka sa sulat ko, at malamang di na yan makabangon. Kaya kong ihele si Marco Lacson, kasi pen game ko may kargang lason. O diba? Ang tahimik, walang nag-react, kang ina. Paano karga tapos hinele, kaya talagang tulog sila. Nice! At balita ko, tumanggap ka ng single mom kahit may masakit siyang nakaraan. Well, wala namang masama doon. Katunayan, bilib ako sa mga katulad niya. Kaya paano ka naging poison kung ikaw gumamot sa mga sugat niya?
Pero Okay. minsan din siyang Ganda rin nun. nagkakala iniwan at yung buhay niya nawala sa tamang direksyon. Para maiwasan yung lungkot, dinaan na lang sa alak at halo-halong droga sa injection. Kaya ayun, yung body organs nagkaroon ng infection. Kung ano-ano kasing chemical pinapasok sa katawan para lang matakasan yung depression. Puta, lason ka na, naglalason ka pa. Ano yun, Ayan. inception? Okay. Pero pasensya na, hindi biro yung ganun topic. Dahil ang anxiety at depression ay hindi biro. Makinig kayo, wala nang hihigit pa dyan. Kaya kumain ka ng masustansya, matulog ka sa tamang oras, mag-ehersisyo at maghanap ka ng bagong paglilibangan. Bakit kita pinapayuhan? Kasi galing ako dyan. Gusto kong makatakas ka sa ganyang sitwasyon kasi yung hirap aking naiintindihan. That's why I'm showing you the ropes. Para magbibigti ka na lang. Naalala mo yung battle mo kay number 144? Chubby chicks ka doon. Yung pangalan hindi bagay sa katawan, ang tanga talaga. Puta, markong bungo tapos yung baba, dalawa. At nung battle mo sa bar game, sa Liga ni Sinyo, kalaban mo doon si Calix. Pasalamat ka, naging promo yon kasi kung hindi, malamang ikaw yung talo. Kitang-kitang mababaw lang yung poison kasi di niya nagawang punuin yung baso. Round 2, nag-choke. Round 1, naglabas ng kodigo. Tumingin sa cellphone si Tarantado. Puta, nagawa mo siyang basahan pero ikaw yung nilampaso. Okay, punto At yun. balita ko, meron ka daw negosyong tubigan. Kaso kung magpasweldo ka daw, taunan. May sarili kang empleyado pero pagdating kay Shernan, sunod-sunuran, kamistulang papet na tau-tauhan. Kaya Mr. Bili mo ko, Jin, dapat ka ng matauhan na oo, marami kang katauhan pero kay Shernan, isa ka lang tauhan. Marami kang muka, pwestong aking teknika brutal. Hindi nagmimintis, makakaranas ka ng gaspangan. Makapal na lihay, kikiskis. Kung sa mukha mo hanggang mabura ang bawat detalye, total wala ka namang sariling imahe sa ating mga kababayan. Ihahatid ka sa inyo ng mabilis, pero di ka makikilala sa loob ng inyong tahanan. Pati asawa mo mapapa, who the fuck is this? Na parang siya si Raffian. Ano? Burado sa akin mukha nitong idol yung copycat. Kahit lansetang may round 3, luning nanalo na, o poisong masaya, panis yan sa rebelding laging naka-army cat. Military time. Okay, mas malakas to kasi para sa akin mas naging quotable yung ano niya, yung dalawang linya niya. So, ayun, compare sa round 1 na hindi naman sa monotone yung round 1 ni BR, pero para sa akin ang bagal talaga ng momentum niya doon. Sa unlike dito sa round 2, mas nakuha niya yung ano, mas nakuha niya yung momentum niya, mas nakuha niya yung momentum niya na mas mabilis at saka mas ano mas para sa akin mas effective yung ginawa niyang ano doon. Ginawa niyang mga references. Yung ano, lalo na yung I'm showing you the ropes kaya ano yun, magbibigti ka na lang. So ayun, marami pa pero ayun, tignan natin kung ano yung bawi or gante ni Poison sa round 2. MCing di nagkaroon ng prime, wala namang problema doon. Ano mang baong prep ngayon, kalalagyan mo pre-kahon. Walang hanggang pasabog, parang gera noon sa Lebanon. Hindi na nagkaroon ng prime, nilaban pa kay Megatron. Baka nais mong magretiro. Ano BR? Sama mo ko? Total pag may ganto daw tiyan ay pahina na. Sana oo. Kasi kung hindi ganon, isa kang inutil, Sakabobo. Kasi tumaba man tol, ganon pa rin lakas ni Sakamoto. Okay. Ikaw dati kang mataba, Nice. kaya nakakapagtaka. Kung di ka kumakain ng kalaban, papayat ka talaga. Bansag na veterano ay nakadepende sa galing. Kaya Ganda nun, kung di ka kumakain ng kalaban, 'di ba? Astig 'yun. mataba, kaya nakakapagtaka. Kung di ka kumakain ng kalaban, papayat ka talaga. Bansag na veterano ay nakadepende sa galing. Kaya ba ang tanda mo na, batang rebelde ka pa rin? Ngayong ako naka-enkwentro, delikado ka na tol. Bitbit ang aking kargadang itinago sa baul. Pagkatutok bulag-tayan, ready na yung ataul. Etong bata parang Efren, veterano nasa pool. Ano, bata ka pa rin? Ano, bata ka pa rin? Kahit ganyan ka na before, di nag-evolve habang pa-hybrid na ako parang manticore? Kung underrated kang tinuring, wag magalit kay Gregor. Paano uusad ang karera na natili kang menor?
Magkaiba tayo Galing, ng no? labang nabubuhos sa madla. Araw-araw kaarawan, di nauubos ang handa. Kung kasing sipag niya ako, malamang nauupod na yan. Pagtapos ko sa most viewed, sa walang nanunood naman. Kasabayan niya ang lahat ng mga idolong dinudumog nyo. Nasayang ang binuong yugto dahil lagi lang hinuhulog to. Makontento ka, di yung pati bayag ni boss minumumog mo. Di rin naman ako sikat, pero sikat dinudurog ko. Dahil si Poison walang kupas, bigay todo to palagi. Si Gregor walang patawad, papas lang kahit babae. Kung gusto nyong mas brutal, Markong bunguang mas salbahe. Kung wala kang pangalan, pues mainggit ka sa marami. Ayun. Mabilis lang pala talaga tong battle na to. Kasi, ano siya eh, hindi na kailangan ng mahabang explanation dito sa battle na to. Kasi ano siya eh, kung paano mo siya napanood, ayun na yun eh. Ayun na yun, as in, ano na lang, i-measure mo na lang kung sino yung mas naging effective, sino yung mas nagkaroon ng mabigat na punto. Ganun mo na lang talaga siya titignan eh. So sa tingin ko, I'll go with Poison dito, 9:8. Mas malakas na Poison din, mas maraming references na tumama, mas maganda yung mga punto, yung laro sa BR, nagustuhan ko rin yun. So yun, kay BR naman props kasi para sa akin mas effective yung round 2 but mas malakas din yung Poison 13. Kumbaga yung round 1 ni Poison sing level niya yung round 2 ni BR, pero yung round 2 ni Poison ibang klase yun kasi mas nahigitan niya yung round 1 performance niya. Overall na lang hindi ko na iisa-isahin kasi ganun lang siya kasimpleng panoorin. Hindi siya tulad ng ibang battles na kailangan natin i-breakdown kasi ano siya technical, pero itong battle kasi na to punto per punto na kaagad na. Kung ano yung narinig mo, understandable kaagad na yun yung punto niya, yun yung pinaparting niya. So sa tingin ko, mabilis lang nating mare-review to and yun, first 2 rounds ibibigay ko yun kay Poison. Walang duda. Okay? Yun. 15 points for BR, 17 naman kay Poison. So 17 to 15. First 2 rounds Poison yun. Round 3. Kanina rebelde ka, ngayon Megatron ka na. Kinall out niya si Apex sa semis nila ni Sixth Threat. Palibhasa yung hype ng finals, gustong-gusto niyang agawin. Di ako sikat ng haring araw, pero ako yung rising sa ni Phaeton, yan ang dapat mong alalahanin. Kaya bilang na mga araw mo, magbuhat ng ako'y iyong kalabanin, dahil pag ako nagpasikat, di lang balat pati buhay mo magkakataning. At meron lang akong nais talakayin. Hindi ba't ang battle rap ay ang slam dunk contest ng NBA, tama? Kung saan may mga creativity at originality lang ang nagtatagumpay. Best example, Michael Jordan, nanalo ng magkasunod na taon at sa battle rap, meron tayong back-to-back champ na si Batas na ginagaya na ng madalas. Tapos feeling alamat ka na kagad dito, hindot ka ba? Hindi to basketball game kung saan ikaw si Kobe, nagagayahin lang lahat ng moves ni Michael Jordan, tapos automatic GOAT ka na. Kasi yung battle rap persona niya, hinati sa maraming bahagi. Example, kanina ginawa niyang Megatron, tapos si Moko Jin at si Markong Bungo, di ba? Kaya paano kanila mamahalin ng buo? Di mo nga mabigay ng buo yung sarili mo sa kanila. Kaya sa stage, puro na lang drama. Yung performance, pang opera, at yung crowd, ginagawang organ donor para lang makuha loob nila. Kasi kitang-kitang di kanila hinihirang nakakaiba, at sa dami niyang katauhan ay tila ba di niya nakilala maging ang sarili niya. Ire-remind lang kita kung bakit underappreciated ka, kasi yung rule number 1, dapat may originality ka. Originality daw, tas ginaya ko siya, no? Ang tawag doon, parody, na kapag in-spit ko yung line, gets nyo agad kung sino yung original. Di naman ako tulad ng iba dyan mangungopya ng teknik at ideya, tas papangalanan. Parang yung Flick G bars. Kaya dahil dyan, papasok ako. Di nyo, ano yun inamin naman ni Flick G yun. Looney and Flick G
sa Break It Down. Panoorin nyo yun. Kailan ba ginanap tong battle na to? Wait lang July. So, siguro mga June ata na-upload yun. Basta yung Looney and Flick G na kasama niya. Magkasama sila nag-review ng battle. Hindi ko lang matandaan kung kaninong battle yung review nila. Basta pinanood ko yun. Tapos ayun, sinabi ni Flick G doon na yung Flick G bars is galing nga kay BR. Na, yun. Basta yun. Panoorin nyo na lang yun. Ako sa inyong bahay. Pero hindi itong si Trece, kundi iba't ibang katauhan niya ang aking pakay. Si Moko Jin, sisibakin gamit ang palakol at yung putol na katawan sa tabi ng mga panggatong ko ihahanay. Si Markong Bungo, mamartilyuhin sa bunbunan hanggang sa magkadurog-durog at mawalan ng malay at bilang ganti kay Gregor. Siya naman sasaksatin sa tagiliran at papuputukan ng Glock 9. Lahat yan nangyari nang di niya alam. Palibhasa na libang at naaliw din sa kanyang pagtagay-tagay, kaya itong 13 naging 13 walang kamalay-malay. Matatapos na yung 3 rounds ko, walang stumble, nanatiling kalmado at mahinahon. Isa lang ibig sabihin nun, di tumalab sa akin tong lason. Kasi ako ang perpektong kalaban sa mga gaya-gayang kagaya mo. Puno ka ng dedikasyon, pues sa battle rap ako'y sumusugal. Kasi sa freestyle hasa ako. Bagay na hindi mo natutunan sa dinami-dami ng nakalaban mo. Patunay lang na lahat kaya mong magaya, pero di mo magagaya yung kaya ko. At sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang pumalpak bilang ako kaysa maging sikat katulad mo pero nagpapanggap lang sa harap ng lente. Mas may tsansang ako yung mag-iwan ng marka kasi sa sariling estilo nakadepende. Kaya sige, ikaw na ang susunod na Looney. Walang aagaw sa'yo niyan, leche. Basta ako, nag-iisa, ang una't huling batang rebelde. Okay, strongest round ni BR yon. Nagustuhan ko yung Flick G bars, 'di ba? Yung Flick G bars na 'yon. Nagustuhan ko 'yun na yung Moko Jin sisibakin, panggatong, yung Markong Bungo, dudurugan hanggang sa madurog, 'di ba? Yung basta yung Gregor siya naman yung sasaksakin, 'di ba? Nagustuhan ko yung yung concept ni BR doon, and yun, sa tingin ko ito yung pinakamalakas. Nasingit niya pa yung darating yung panahon daw na walang poison na magagaya, pero naman yun parody na lang yun kasi nagamit na yun sa iba, diba? So ano pa, marami pa siya yung rule number 1, diba, which is ginamit ni Poison 13 kay Sinyo, diba? Maraming quotable si BR dito, kaya masasabi kong ito yung pinakamalakas na round niya. Ito yung pinakamaraming punchline na tumama para kay Poison. Ito yung pinakamalakas, pinakamapuntong round ni BR. Kaya solid yun, pinakamalakas. Round 3 ni Poison. Yung linyang kitang-kitang ilang bilang ba't ang daming naengganyo. Pati si Cripply, Philos, Casper ay ginaya at ginago. Pero ito mas malala at magnanakaw aminado. Buong linya ko kinuha at halos walang binago. Bibigyan mo siya ng L at kukunin mo yung victory. L, V, ganun man body bag mamahalin. Sinabi ko na yun kay Sixthread, ang ina BR malala ka. Yung linya ko kay Tipsy na kakampi na naging alay tapos binanat mo kay Manda. Kanina, yung i-remind lang kita, rule number 1, pati ba naman yon walang yaka? Sige ngayon yung nga sabihin, walang poisong magagaya. Hindi lang yan, marami pa. Siguro di lang din 3, baka mali lang bilang ko. At kitang ilang linya din ang inang to. Kung sa bagay, waksaritin, puro counter lang bumuhat. Hoy, kung mahusay ka mag-freestyle, magaling ako sumulat. Mali ka ng sinasalubong, puta underdog ka pa. Kakaasa mo sa counter, kumaka-counter flow ka na. Kung counter ka, ako COD. Kada putok, tinatamaan. Sige, freestyle lang habang ako. Delivery, binabayaran. Pero may bayad o wala. Ako'y tumidiin pareho. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo.
Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo, kaya mukhang baliktad na ngayon. Alam yan ng judges, yung counter na ang magugulat tol sa dami ng punches. Teka, huwag kayong atat, may bara pa akong dalat, umuulan na ng Putang inang ganda nun. Yung counter na yung magugulat sa dami ng punches. Yun yung nag-close ng battle, men. Ang dami niyang, para saan, ang dami niyang magagandang linya kanina. Pero iyon yung pinakamalupit, no? Tayo na yung counter na yung magugulat sa dami ng punches. Damn, man, ang lakas nun. Alam yan ng judges, yung counter na ang magugulat tol sa dami ng punches. Teka, huwag kayong atat, may bara pa akong dalat, umuulan na ng suntok, bawat sabak baon lahat, dapat wasak lamon ka at mga kakong kayat, pagbastan nyo si Boy Tapek, hanggang likod na yung bakat. Napabilang sa ligang mababangis ang mga tao, magabilang ang ilang putaragis at mga gago, madali lang makitang siya'y pinanis sa entablado, nagkabilang-kabilang 26 ko na panalo. Ganda mag-ihay para sa laban na! Ang ina mo. Hindi nagpatalo eh, kasi pataas yung performance ng dalawang MC eh. BR nagsimula sa mababang sabihin natin mababang performance level. Pagdating sa round 2, umangat. Pagdating sa round 3, strongest round niya overall. Si Poison ganun din, nag-start din sa mababang performance. Pagdating sa round 2, umangat, then strongest din yung round 3. Ganon yung graph ng performance na dalawang MC. Walang lumaylay. Lahat sila pataas. Pero yun, sayang. Tumapat yung pinakamalakas na round ni BR sa pinakamalakas na round ni Poison. Kaya, kung pagtatapatin mo siya, wala eh. Sayang, kung nagkabali-baliktad lang yung placing ng round ni BR, baka isang round makuha niya eh. Sabihin natin, yung round 3 niya na split niya sa round 1. Kanya yun, bibigyan natin kay BR yung round 1. And if yung round 1 ni BR na split niya dito sa, sige, pagpalagay natin na split niya sa round 3. So, matik, bibigyan na natin kay Poison yung round 3. So, may one round na sila both, 'di ba? Pero yung round 3 umangat, ay round 2 pares silang umangat doon eh. So, 'di ba? Possible dikit pa yung battle kung nagkabali-baliktad yung placing ni BR sa mga sa rounds niya. Pero what's done is done. 'Di ba? What's done is done, and that's the story of this battle. All 3 rounds Poison 13, lamang na lamang si Poison 13 sa content, sa punchline, sa impact, syempre sa delivery, 'di ba? Sa references, sa angles, lamang si Poison doon. Perhaps kay BR, hindi mahina yung ginawa niya. Sabi ko nga, pataas yung naging performance niya from round 1, 2, and 3, pataas. Nagkataon lang talaga na paangat din yung performance ni Poison. So, that's it. Poison 13 versus BR, all 3 rounds ibibigay ko yun kay Poison 13. Judges. 13, mag-iayos pang pesos para kay Poison 13 at Batang Rebelde. Dalawa sa pinaka underappreciated pero napakalupit na MC ng liga mula noon hanggang ngayon. Ang Batang Urado, 4-1, magigay para kay Poison 13. 4-1, di ba? Judges. Yun, maraming salamat sa lahat. Salamat, nakabawi din ulit ako mula nung kahon. So, yun, salamat. Yo, yun ko nga pala. Binoto ko sa Poison 13. Ginudge ko siya by round. First round, binigay ko siya ng tabla. Tapos second round, binigay ko siya kay Poison 13, 10-8. Tapos third round, 10-9 kay Poison 13. So, second round at third round, Poison 13. Yung first round, tabla. Poison 13. Yo, ako yung nag-iisang bumoto kay BR. Para sa akin, round 1, malinaw kay BR para sa akin. Kasi pareho naman silang ma-punchline talaga, pero
tumatak para sa akin yung punches ni BR. Okay. Round 2, para sa akin Poison yun. Lakas si Poison doon. Mas maraming madiin, masuntok. Round 3, sobrang dikit naman. Pero yun, para sa akin na naig si BR doon. Pero sobrang lakas ang laban. Para sa akin siguro, ang pinaka naging basihan talaga yung linis ng performance. Para sa akin yun, si BR yung mas malinis para sa akin. At siguro mas tumatak yung punches. Pero yun, lakas silang pareho, pero BR. Yo, ako nga pala yung isa ako sa bumoto kay Poison na round 1, mas lamang lang ng konting punchline si Poison kaya binigay ko kay Poison. Tapos round 2, Poison 13. Tapos round 3, tabla kaya Poison. Ayun, napakalupit ng battle na to. Masarap talagang panoorin kapag parehas magaling. Tsaka yung style clash nila talagang matindi. Round 1, medyo may mga stutter si Poison 13. Pero bandang dulo medyo nakabawi siya. So sobrang linis ng round 1 ni Batang Rebelde. Siguro bibigay ko doon tabla. Pero round 2, ang lakas ng mga banat ni Poison 13. Kaya binigay ko yung kay Poison 13. Round 3, kahit na nag-stutter pa rin si Poison, hindi na talaga nakahabol si Batang Rebelde. Pero props kay Batang Rebelde at napakalupit niya. Ang boto ko dito kay Poison 13 niya. Salamat sa mga nanonood ng Hip Hop OPM every Saturday. Basic Family TV. Ayun, round 1 binigay ko kay Poison pero tingin ko nagpapainit pa lang sila ron. Pero mas lamang si Poison. Round 2 kay Poison yon. Round 3 yung pinakamalakas ni Batang Rebelde. Yes. Pero di ko alam yung nung kay Poison na parang nirebat, napasulat, parang ganun. So, akmang-akma yung sinulat ni Poison sa round 3 ni Batang Rebelde. So, isa ako sa bumoto kay Poison, all 3 rounds. Poison. Okay. So, that's it guys. Mabilisang close out na lang. Ayun. Si Numerous pa yung naging kaparehas natin na naboto all 3 rounds na binigay kay Poison. Diba? So yun, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi siya ganun ka komplikado i-judge kasi once na marinig mo yung round nila parehas, alam mo na kaagad na sino yung lamang, alam mo na kaagad kung sino yung iboboto mo Hindi siya tulad ng ibang battles na nire-review natin na sobrang komplikado na kailangan mo siyang himayin talaga. So yun yung dahilan kung bakit ang bilis lang natin siyang na-review ngayon. So yun. Pataas yung performance ng dalawang MC pero ang difference lang is may isang level or may isang baitang na nahuli si BR. So bibigay ko yun kay Poison 13 all 3 rounds. So yun lang, kaya nga nasabi ko hindi ko na rin pa hahabain pa yung judgment natin sa battle na to. Kita-kits tayo, siguro GL vs MR yung isusunod natin. Di ko lang alam kung kailan, baka bukas. Tuesday pa lang naman bukas, diba? So, bukas, review natin yung GL MR and kung kaya pa, yung Killan vs Castillo din. Isabay na natin yan. Okay? Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.